Ayan mga kabayan, dyan sa baba, meron niyang notes, no? About sa media. Yung naka-highlight ng pula na yan. Ang sabi dyan mga kabayan, no? mukhang mahihirapan na mag-intriga mga kabayan ang national TV, national media mga kabayan. Kasi ang sabi diyan, strictly no ambush interview mga kabayan. Ay paano hindi naman mga kabayan? Ay tuwing na lang aambusin ng interview yan, lagi sablay. Wala itong kabuluhan kung hindi maramdaman ng ating mga kababayan. Kaya't patuloy ang ating pagbibigay ng sapat at kalidad na trabaho. This June, the unemployment rate dropped to 3.1%, one of the lowest on record for the last 2 decades. Mga kabayan, nagbabalik na naman tayo. Pangita-pangita na naman tayo mga kabayan dito sa ating channel. Siyempre kung ngayon mo pa lang ako nakita at ngayon mo pa lang napasyalan ng ating mga video ina-upload, ay inaanyayahan kita na mag-subscribe, mag-like at mag-share. Nang sa ganon mga kabayan, ay marami pa yung mga panood ng mga video na inilalabas natin patungkol dito sa mga nangyayari, no? Sa administrasyon, no? Ni Marcos Jr. mga kabayan. Pati tayo nauutal na mga kabayan, no? Nahahawa na tayo dito. Ang lakas nito makahawa mga kabayan. So anyway, no? Kung makikita nyo mga kabayan, nandyan si Mr. President, no? Si Marcos Jr. Na kung saan ay meron itong mga pinapahayag mga kabayan at yan yung ating bibigyan ngayon ng reaksyon at bubusisiin natin mga kabayan kung ano ba talaga ang katotohanan sa mga pinagsasabi niya na to mga kabayan. So pakinggan natin. Aking mahal na mga kababayan, nais kong ibahagi ang ibang magagandang balita. In the second quarter of the year, our economy grew by 6.3% compared to the previous year, one of the highest in ASEAN. This is due to the increase in investments and construction under the Build Better More program. Bagamat maganda ang datos na ito, Ito mga kabayan, putulin ko muna to si Mr. President. Lagi niya ipinagmamalaki mga kabayan itong Build Better Build program. Ngayon mga kabayan, ano na ba mga kabayan ang napatunayan nito na naging yan sa mga sinasabi niya na Build Better Build program na yan. Meron na ba tayo mga kabayan na nakita na talagang sarili niya, no? Na hindi ko pa nga nakita to mga kabayan na itagdukal ng lupa. Wala pa tayong nakita mga kabayan na masasabi natin na siya yung talagang nagsimula ng programa na yon. Lagi lang nitong binubuka yung Build Better, Build More. Pero wala naman mga kabayan. Meron nga tayong nakitang tulay. Wala naman bakal. Ano ba gayon? Kaya yun, inaabot ng baha mga kabayan, wasak. Tuloy. wala itong kabuluhan kung hindi maramdaman ng ating mga kababayan. Kaya't patuloy ang ating pagbibigay ng sapat at kalidad na trabaho. This June, the unemployment rate dropped to 3.1%, one of the lowest on record for the last 2 decades. Over 50.3 million Filipinos are now employed, with 63.8% of them in the formal sector. Lalong dumadami ang mga kababayan nating may disente at formal na hanap buhay at naging bahagi ng middle class. Iba talaga mga kabayan pagka may may binabasa, no. Hindi ito nagkakasala-sala yung hindi yung Di ba mga kabayan, iba pagka ito yung walang binabasa, napakalayo, lagi na ring di ba? Pambira talaga. Ang lahat na ito ay patungo sa layunin nating iangat mula sa kahirapan ang bawat Pilipino. At abot kamay na natin ito. The poverty rate also dropped to 15.5%, which means we have lifted 2.5 million Filipinos out of poverty. And only 10.9% of Filipino families remain poor. Sige nga mga kabayan, kayo ang tatanungin ko mga kabayan. Ito bang sinabi nito ni Marcos Jr. mga kabayan, ni Mr. President, ay may katotohanan ba mga kabayan? Naramdaman nyo ba? No? Naramdaman nyo ba yung sinasabi nito na bumaba yung mga mahihirap, tumaas yung nagkaroon ng mga trabaho, naging middle class, marami naging middle class ang pamumuhay? Totoo ba ito mga kabayan? Nararamdaman nyo ba yun? Tapos yung pinagmamalaki mga kabayan ni Marcos Jr. nakadiwa
sa may Quezon City ba yon, eh may nakapag-inform sa atin mga kabayan na wala naman daw binibentang 29 doon, puro daw 50. Diba? Tapos yung palang 29 mga kabayan na pinagmamalaking bigas nito, ito yung pala yung pinagbebenta mga kabayan, yung pala yung binibenta. Akala ko naman ay relief. Napakarami pa naman mga kabayan ng mga sako-sako na BBM. Pero meron daw mga paliwanag mga kabayan, hindi daw yun Bongbong Marcos. Hindi daw yun ang ibig sabihin ng mga kabayan. Ang taba din na ng isip na nag-isip nung pangalan na yun ng sako no? BBM. Bagong Bayaning Magsasaka. Ayun, yun daw paliwanag daw. Napakagaling talaga. So anyway mga kabayan, ipak-check natin kung totoo ba itong sinasabi nito ni Mr. President. Kung totoo ba na yung sinasabi niya na bumaba mga kabayan yung bilang ng mga naghihirap. So ito mga kabayan, ang sabi ng SWS survey, no? Ito mga kabayan, ayon dito mga kabayan, no? Sa SWS survey, no? 59% of Filipino families or 16.3 million rated selves poor in Q3 mga kabayan. Ayan, same date mga kabayan yan nung nag-release to si BBM na kanyang video. Ano? October 10, 2024. Ayan. The September 14 to 23, no? Last year na last month, no? 2024 survey found 59% of families rating themselves as poor or 16.3 million Filipinos. Oh, ayan mga kabayan, October 10. No? Sabi ng SWS survey mga kabayan. Ngayon, kung sinasabi nito ni Mr. President na bumaba, ay salungat sila sa sinasabi ng SWS mga kabayan. Ari pa, ang sabi ng isa pa mga kabayan. Oh, ito, ang sabi pa dito. Ito ay ginawa ng SWS survey mga kabayan noong October 10, no? Ayan, nito lang yan mga kabayan, October 10. 59% of Filipino families or 16.3 million rated selves poor in Q3. Ito, may highlighted dito mga kabayan. Sabi niya, this is equivalent to 2.5 million newly poor. Ibig sabihin mga kabayan, nadagdagan pa ang mahihirap sa panahon ngayon na sinasabi ni BBM na nabawasan daw. Kita mo yun? Ay di sinungaling ng mga kabayan si BBM sa kanyang sinasabi dito. Walang makatotohanan yung kanyang pinapaliwanag mga kabayan dyan sa video na yan. Diba? Sino paniniwalaan natin mga kabayan? Ito nagpapak-checker? Yan, yung SWS na yun na nagsusurvey? O yung nagsasalita lang mga kabayan na may prompter? Diba? Sinungaling talaga tong tao na to mga kabayan. Sabi pa niyan dyan, 2.3 million usually poor o talagang mahirap na mga kabayan and 11.5 million always poor. Kita mo yan mga kabayan, 2.5 million na nagsasabi na sila ay naghihirap, nadagdagan, kiniling nila na sila naghihirap. So yung sinasabi mga kabayan ni BBM ay napakalayo sa katotohanan. Napakasinungaling ng tao na yan mga kabayan. 'Di ba? Laging feeling niya na siya ay napakaamo, napakabait. Lahat ng mga pinalalabas mga kabayan sa TV, napakaganda ng ginagawa. Kaya pala kung hindi pa magsabi yung kanyang kasama na abay magpasalamat kayo. Ay walang pasalamat mga kabayan na matatanggap ko si Marcos Jr. 'Di ba? Yung bumisita sa Bicol, kung di pa sinabihan ng kasama niya na magpasalamat kayo, isa pa din sip-sip yun mga kabayan. So anyway mga kabayan, dyan lang sa mga pinakita natin ay lumalabas na napaka-liar. Sa bagay nga naman mga kabayan, ang kapatid ng magnanakaw ay sinungaling. Ay di ba? Hindi ko sinasabi mga kabayan na siya ang magnanakaw. Di ba? Kasabi ko lang na sinungaling kasi malinaw sa sinabi ng SWS survey na nadagdagan pa mga kabayan. At saka pangalawa, marami nagko-complain mga kabayan na hindi naman tumataas ang sweldo na while na yung bilihin ay tumataas. At pangalawa mga kabayan, nadagdagan din ng 1% ang kinakaltas ng PhilHealth sa mga empleyado.
Tapos sa mga OFW naman mga kabayan, nadagdagan din ng another bat na naman. Kaya pagka nagpadala ka mga kabayan, ay ang laki ng kaltas. Diba? Kawawa Pilipino mga kabayan. Pahirap tong gobyerno na to. O pangalawa pa mga kabayan, kaya pala medyo alanganin na yung mga mainstream media, no? Na mag ambus dito kay BBM na to mga kabayan. O ito. Ayan mga kabayan, kung nababasa ninyo, no? Ay nagbigay ng notice ang administrasyon na to ni Marcos Jr. mga kabayan. Kaya si Ted Filon mga kabayan medyo talagang laging patama mga kabayan sa administrasyon niya yung kanyang mga palabas, no? Ayan mga kabayan, dyan sa baba meron niyang notes, no, about sa media. Yan naka-highlight ng pula na yan. Ang sabi dyan mga kabayan, no, mukhang mahihirapan na mag-intriga mga kabayan ng national TV, national media mga kabayan. Kasi ang sabi diyan, strictly no ambush interview mga kabayan. Ay paano hindi naman mga kabayan? Ay tuwing na lang aambusin ng interview yan, laging sablay mga kabayan ang sagot. Dapat yung kanya na lang na speaker mga kabayan, o yung kanyang tagapagsalita na lang ang kanyang pinagsasalita pagka ganyang may interview. Kasi feeling magaling kasi mag-English utal-utal naman mga kabayan. Tapos puro sala pa mga kabayan ang sinasabi. Laging lutang mga kabayan. Ay yung pangulo yan Hindi tayo mga kabayan na talaga nagbabash, no? Yung talagang totaling bash natin. Pero yun lang, kung ano lang yung nakikita natin mga kabayan sa kanyang mga sinasabi, yun lang yung ating kine-check, no? Siyempre, kailangan natin i-monitor ang ginagawa ng Pangulo at empleyado natin yung mga yan mga kabayan. Kasi kung hindi pa sinabi ni Pangulong Duterte na sila yung empleyado lang, hindi natin malalaman na dapat pala tayo yung nagtalagang pumupuna sa tinatrabaho nila mga kabayan. O ito pa ang sabi dyan mga kabayan, no? No loitering outside the designated media area. Kita mo, napakahigpit na rin mga kabayan. Kawawa naman yung mga reporter natin yan, hindi makakakuha ng malupitang scoop. Ayan, observe proper decorum at all times. Kita mo yan mga kabayan. Ang daming bawal. Keep coverage venue clean at all times. Kita mo yan mga kabayan. Yung ating mga mainstream media, hindi agad makakakuha ng mga scoop, no? At anyway pala mga kabayan, no, bago ko makakalimutan, si Coco Pimentel pala mga kabayan, takbong congressman nag-file ng congressman at mukhang magbibigay yata ng lecture mga kabayan dito sa mga kongresista, no? At yun, mabubuo na mga kabayan yung committee para dyan sa drug war ng dating Pangulo. At nasabi ng dating Pangulo mga kabayan, si Pangulong Duterte, na-attend siya, no? At doon sa committee, no? Sa Blue Ribbon yata yun mga kabayan. So anyway, no mga kabayan, hanggang dito na lang muli ang ating video at maraming salamat sa inyong panonood, sa pagsuporta nyo dito sa ating channel at sa mga nag-share mga kabayan. Maraming salamat. So ayan mga kabayan, hanggang dito na lang yung video natin at ingat kayo palagi, may bagyo na naman parating. Si Leon mga kabayan, Leon ang pangalan ng bagyo. Tapos si Kuting ngayon mga kabayan at saka si Bullfrog. Mukhang lalamunin sila ng Leon. O siya, sige na mga kabayan, paalam na sa inyo lahat. Ingat kayo at adios mga kabayan.